Okay, so magandang gabi po sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang mga taga-ibang bansa na kapwa ko Pilipino, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, punong-puno ho tayo ng pag-aaral ngayong gabing to, no? Maganda kung manalangin muna tayo para makondisyon yung isip ko rin, ano? Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw mo pong pagpapala sa amin. At salamat po, Panginoon, sa araw-araw mong biyaya sa amin. Ramdam na ramdam po namin to sa totoong buhay namin, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na ang gospel of grace, ang gospel na ibinigay mo kay Apostol Pablo ay totoo sa aming buhay. Nararanasan na po talaga namin yung tunay na kapayapaan na mula sa iyo, Panginoon. Dahil nakalaya po kami, Panginoon, sa tanikala, Lord, ng religion, tanikala, Panginoon, ng aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na kundi dahil sa iyo, hindi po namin makukuha ang pabor mo po, Panginoon. Maraming salamat po talaga. I believe, Lord, na you will guide us sa aming pag-aaral ngayong gabi. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Okay, so ang topic po natin ngayong gabi, no? Bilisan ko na kasi medyo mahaba-haba ulit to. Mag-aaral na naman tayo, mga kapatid. Kailangan kong maka-breakthrough sa ating pag-aaral. Ang ating pag-aaralan ngayon ay hindi po napapag-aralan sa mga common na Bible school. Ito po ay natutunan ko rin sa Bible school. Okay, so ang ating pamagat ngayong gabi, no? Sinabi ko na to kanina sa Facebook na understanding the letters of Paul, sulat, mga genre sa Bible. Kasi po, may part 2 po yung ating topic, no, kaninang umaga na binroadcast, wherein last week to ni-live. Ito nga yung bang, pag ba nagturo ba ang isang babae at hindi sinunod yung sinasabi ng Bible daw na bawal magturo ang pastor na babae, maiimpyerno ba? O, makasumpa-sumpa ba magturo ang babae, no? O magturo. So ano ba talaga, magturo o mamuno? Okay? Pero pangunahan ko na kayo, no, mga kapatid, no? Saganang akin to, pangunahan ko na kayo. Ang pamumuno ng isang babae, siguro ay wag naman sana, no? Kahit ako rin. Hindi naman. Ibigay natin to sa lalaki kasi ang lalaki, napaka, nito firmang desisyon. Practicality ba, no? Sa ngayon din naman si Pablo dito bagamat kultura ng mga Hudyo yun, pero maganda rin yung ganong pananaw na ang lalaki ay mamuno. Kaya nga lang, mayroong mga pastor ngayon no, sa online, pati pag-preach daw, kinokondem. Diba? Na bawal daw magturo, may bawal. Tandaan nyo to ng mga kapatid, no? Kapag po ang isang nagtuturo ng Bible sa internet, yung mga napapanood nyo dyan sa internet na yan, kapag ang tinuturo niya ay nauuwi sa condemnation, that is false gospel. Bakit? Ano ba ang gospel ni Apostol Pablo? Gospel of grace. Pag sinabing gospel of grace, puno ng biyaya at kalayaan. Pag biyaya, kalayaan. May kalayaan ba yun na pipigilan mo magturo yung mga babae? Dahil lang sa maling akala mo sa Bible, mali lang ang hermeneutics sa mga nagtuturo nito mga to no? May papakita ako sa inyo wait lang. Gaya kanina, no, yung sa Facebook, grabe yun Inakusahan niya ako ng hindi maganda Sabihin na naman ng iba dyan, ayan ka na naman Edwin, papatulan mo na naman yan. Hindi po tayo nagpapatol, nagtuturo tayo. Alam nyo kaya yung mga ibang mga Kristiyano hindi umuunlad. Kasi lagi nilang pinipigilan yung pastor nila na wag daw patulan, na wag daw patulan. Hindi naman pagpatol yun Teacher po tayo, teacher po kasi ako.
So, kung example lang naman po yun, illustration lang naman yung mga ganyan-ganyan. It doesn't mean na pinapatulan natin sila or galit ako. Tsaka mga kapatid, masanay na kayo sa akin. Ang ganito yung salita ko, ganito ako magturo eh. Since 13 years old, ganito na ako magturo. Yung para bang parang pagalit. Pero pag nakita niyo ako ng personal, habang nagtuturo, nakangiti ko, pero boses ko galit. Ganun lang yun. Huwag yung tingnan nyo. Tumingin kayo doon sa mensahe. Tingin tayo sa mensahe, guys. Huwag doon sa nagtuturo. Huwag si Edwin ang tingnan nyo. Ang tingnan nyo, yung mensahe. Okay? Kung titingin kayo sa akin, talaga matitisod talaga kayo. Pero kung titingnan nyo yung mensahe, makinig kayo doon sa mensahe ng Diyos mismo. Ito yung style ko. Ano magagawa nyo? Style ko to. Kaya anong gusto nyong style ng pagtuturo, yung mga pastor na lalamyam-lamya. No? Ang Panginoon po ay dapat nating sambahin, na dapat nating bigyan ng kaluwalhatian. Marapat lamang po na ating bigyan siya ng papuri. Huwag tayong mau-open, huwag tayong masasaktan. Magmahalan. Ano, gusto nyo ganun ang turo ko? Ay, Diyos ko, Lord. Kaya wala natututunan ng mga Pilipino kasi alam niyo po, ang mga Pilipino, dapat ang style ng turo dyan, martilyo. Diyos ko. Tinan nyo nga si Eli Soriano, no? Kahit gaganong-ganon yun. Tinan nyo yung way ng pagtuturo niya, di ba? Matalas. Nang ganon, guys. Ipaubayan nyo na sa ibang pastor yung malumani magsalita. Paubayan nyo na sa akin talagang mataray. Wala tayong magagawa dun eh. Okay lang guys ha, please. Gusto ko magpakatotoo pa nagtuturo. Huwag nyo naman akong husgahan. Ganito talaga ako magturo. So, gusto ko maging Edwin kasi dinisenyo tayo ng Diyos sa ating personality, hindi aksidente yung mga napagdaanan natin sa buhay, yung ating ugali, even our background. Lahat ng yan ay niloob ng Diyos para hubugin bilang ikaw. Nais ng Diyos na maging totoo ka sa sarili mo. So, okay. Okay na ha? Nagpatawa lang ako ng konti para magising tayo. Okay. So, sulat ni Pablo ang dapat nating maintindihan. Ang dapat po kasi natin maintindihan, yung pag sinabi pong sulat. Bago tayo dumating sa sulat, bigyan ko muna kayo ng example. No? Halimbawa, no, mag-time travel tayo. Time travel. Halimbawa, no, may time machine ako. Ito ano lang to, imahinasyon lang to. Hindi to totoo, imahinasyon lang. Halimbawa ako, no, time travel ako way back nung panahon ng mga apostol. Tapos nakilala na ako ng mga apostol, nasingit ako, no? Napunta rin si Pastor Edwin. Noong panahon na yun, sumusulat si Pablo sa iba't ibang iglesia. Ako naman, noong panahon na yun, kilala na rin ako sa mga hentil na mga ngaral. Parang ngayon, marami rin marami rin nakakakilala sa akin. So, sumulat din ako. Okay? So, gantong sulat ko mga kapatid, no? To halimbawa to sulat, no? Babasahin natin to, Nung sumulat ako, after few years, nasama to sa Bible, halimbawa, wait lamang po. Halimbawa lang to, huwag niyo sasabihin, totoo to. Yung mga critics dyan, Diyos ko, laging binabantayan yung sinasabi ko, mga pariseo dyan, Diyos ko, Lord. O halimbawa lang to, ito sulat, no? Sulat na kunwari ito'y nasama sa Bible. Halimbawa lang halimbawa, what if? Sakyan nyo na. Kasi meron lang akong gustong ituro dito no? Ito yung sulat. Sabi dito, no? Tsaka meron ng verse, no? Verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Halimbawa, after 15th century, nalagyan ito ng verse, nasama to sa Bible, no? Sabi rito, no? Mula kay Pastor Edwin, sulat sa mga taga Malabon, pagpapala nawa ang sumainyo. Ang sulat na ito ay patungkol sa kalihim ng iglesia sa Malabon, si kapatid na Kaisel, ang aking may bahay. Di ba? So, halimbawa, yun yung sulat, no? Tanungin ko muna kayo, no?
Since na ito ay sulat, aalamin natin dito kung ano ba rito yung ano ba dito yung saganang akin o yung mensahe ng Diyos, no? Verse 2, sabi sa verse 2, no, ang relasyon natin sa Diyos ay patunay na buhay na ang ating spirito. Nung tayo na ipanganak na muli sa spirito, ito ay dahil sa ating pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Okay, post tayo dito, no? Ito ba ay idea ng Diyos o idea ko? Comment nga kayo sa baba. Etong verse 2, no? Sige, ako na lang nga sasagot para mabilis tayo. Ito, ang relasyon natin sa Diyos ay patunay ng ating may espiritu. Ito, syempre, sa Diyos galing to, idea. O, idea ng Diyos. Verse 3, ang lahat ng ito ay regalo lamang sa atin ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi dahil kay Kristo Jesus, hindi natin makukuha ang pabor ng Diyos. Ngayon, tanungin ko kayo, idea ng Diyos to o idea ko? Saganang akin ba to o galing sa Diyos? Itong idea na yan. So obviously, itong verse 3, idea ng galing sa Diyos. Diba? Oh, thank you. Thank you. Yan yung verse 3, pero sulat ko pa rin yan. Pero ang idea dito galing sa Diyos. Ito yung inspired. Verse 4, kaya nga mangyari sana Kaisel. Oh, sino kausap ko rito? Si Kaisel. Habang wala ko diyan, pangunahan mong iglesia sa Malabon na mag-focus lang sa tunay na gospel. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, kung mali ang ating gospel, sumpain daw ang magturo na kahit anghel pa ang may sabi. Oh, so anong papasok sa isip nyo rito? Idea ko ba to o idea na galing sa Diyos? Oh, yung una dahil sa tao. Yung una tao, sabi ko na, kaya mangyari sana kay Sel, sino nagsasalita rito? Ako. Habang wala ako diyan, ako to. Pangunahan mong iglesia ng Malabon na mag-focus lang sa tunay na gospel. Sa akin to. Pero yung sumunod, no, eto galing sa Diyos tong idea na to. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, kung mali ang ating gospel, sumpain daw ang magturo ng kahit anghel pa may sabi. Oh. So yung ganun po yung sulat, no? Na ang inspired dito, yung mga galing sa Diyos. Pero yung salita ng tao, sa tao lang yun. Okay. Sabi sa verse 5, manatili tayong malaya dahil kay Kristo ay wala ng kahatulan. O, idea ng Diyos o idea sa tao. O, galing sa Diyos yan kasi malaya na dahil kay sino tinataas kasi sa verse na to? Si Kristo eh. O, manatili tayong malaya dahil kay Kristo at wala ng kahatulan. Idea ng Diyos yan. Verse 6, mag-focus lang tayo sa mga taong nais lang makinig. Iwasan ninyo ang pagtatalo dahil walang magandang maibubunga ito. Okay, idea ko to. Kasi pinapayuhan ko sila na na iwasan ang pagtatalo. Okay? Pero maganda rin naman, di ba? Maganda rin naman. So, inspired pa rin. Kaya nga lang, idea ko to. Verse 7, ang sabi ng Panginoon, ang sino mamanampalataya sa tinapos niya sa krus ay tunay na anak ng Diyos. O kagaya nito, may sabi ito, ang sabi ng Panginoon. So, kaninong mensahe galing to? Ito, galing sa Diyos, in verse 7. Ay, salamat sa mga sumasagot. Thank you. Ngayon lang nakita. Yan, sa Diyos. O, verse 8. Ito verse 8. Ang sulat kong ito, mangyari sana bago ako umuwi diyan sa Malabon, wag mo muna ipaalam sa kapatiran. Gusto ko silang surprisahin sa Sunday service natin. Ano to? Tao, Diyos. Tao. Oh, 'di ba? Kasi bakit? Ano pa kailam ng Diyos sa Sunday service? 'Di ba? Sulat ko to. Oh, mangyari sana bago ako umuwi diyan sa Malabon. Ang Diyos uuwi ng Malabon kung ipapasa Diyos magaling to? Hindi. Salita ko to. Okay? Verse 9. Pakihanda mo nga pala ang baboy at baka. Kasi naumay na ako sa gulay dito. Remember, bawal sa atin ang pagkain ng baboy dahil nakakasama ito sa ating kalusugan ayon sa doktor. Saan yan? Tama kayo. Tao. Verse 9. Verse 10. Nga pala, huwag kang magsuot ng kulay pula sa pag-uwi ko para
para tayo dapat ng damit puti. Alam mo naman, paborito ko ang puti. Maraming salamat sa lahat. Ano to? Tao o Diyos? Tama kayo, tao. Verse 11, pakisabi kay Harold at sa asawa niya na pakipatay ang kuryente dyan sa church tuwing gabi. Kung hindi ginagamit para sa makatipid, salamat sa inyo sa kapayapaan. Saan yan? Tama kayo, tao. Ayun, marunong na kayo mag-identify, mag-interpret ng tamang hermeneutics by rightly dividing the scripture. Okay? Salamat po sa inyo mga sumasagot. Salamat po talaga, o di ba? Okay. Palakpakan nga natin ang mga sarili natin at ang Panginoon. Palakpakan natin. Okay. So ngayon get nyo na yung pag-aaralan natin. Okay? Na ang pagbabasa ho ng Biblia, lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo, dapat inaalam nyo doon kung ano yung ganang kay Pablo, ano yung galing talaga sa Diyos. Di ba? At ang pulutin nyo doon kung ano yung pinapasabi ng Diyos talaga. Ganun po ang pagbabasa ng Bible. Kaya nga lang, no, meron dito nag-comment eh. Wait lamang po. Dito may nag-comment sabi rito, kambing na kambing to eh. Sabi dyan, ano, nag-comment siya, sabi niya, eto, shout out sa'yo banggitin mo na pangalan mo Vicente Quilario. Okay lang, baka nakukonfuse ka lang siguro, no? Pwede, dito na rin kita turuan. Makuha mo yung totoong side, no? Sabi mo kasi, nakalimutan na ni Pastor Edwin ang lahat ng nakasulat sa kinasihan daw ng Diyos. Dalawang sulat ni Pablo ang ginawang walang saysay ni Pastor Edwin. Tagasunod din ako ni Pastor. Pero dito lang talaga ako hindi sang-ayon. Na ginawa di na mahalaga sulat ni Pablo dahil sa kanyang katalinuhan. Ininsulto pa ako katalinuhan ko daw. So, sumobro daw ang talino ko. Okay. Kaya dapat magmatsyag tayong lahat. Nagkakamali din si Pastor kasi tao lang din siya. Hindi ako naniniwalang follower ko to. Hindi ako naniniwala. Nagpapanggap lang siguro to, no? Baka taga-ibang ano to. Doon sa mga baka Hudyo to doon to sa kabilang nagsisimba rin ng Sabado. Mga ano to, Sabado rin to, no. Okay, so Vicente Quilario, no, makinig ka rito sa video na to Pag-aralan po muna natin ang tamang hermeneutics, okay? Pag sinabi hong sulat ni Pablo, pag sinabi pong sulat, kagaya ng binasa natin kanina, meron dong opinion ng sa kanya lang at merong opinion doon na galing talaga sa Diyos. Kasi no, ang tirada niya sa akin, ang sabi niya, lahat daw ng kasulatan ay kinasihan daw ng Diyos. Kung lahat daw ay ng kasulatan ay kinasihan daw ng Diyos, sulat daw yun, i-apply natin. Okay, ganun ang ibig niya sabihin kung susundin natin yung sinasabi niya. Di ba sabi niya, kinasihan daw ng Diyos ang salita ng Diyos Bakit mo daw sasabihin sabi daw ng tao yung sinasabi ni Pablo? Ganun ang ibig niya sabihin So ibig sabihin, lahat ng nasa Bible dapat ay sundin natin kasi kinasihan daw ng Diyos. Ibig sabihin itong verse na to, kinasihan din ng Diyos. Basahin nga natin to, no? Matthew chapter 4, verse 9. Eto, kinasihan daw ng Diyos to Kung sasabihin natin lahat ng verse sa Bible ay kinasihan ng Diyos at salita ng Diyos at dapat nating i-apply, dapat i-apply din natin to. Ang sabi, sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat kung magpapatira pa at sasamba sa akin. O pati salita ng dyablo, i-apply mo. Sige nga, Vicente. Ano magandang i-apply sa'yo? Ito, sumagot si Jesus. Ito naman yung sagot ko. Lumayas ka, Satanas. Pagkat nasusulat. Biro mo, para mo sinasabi lahat, i-apply natin. Ibig sabihin, pati Leviticus, i-apply din natin kasi inspired din naman to di ba? Kaya, sabihin, i-apply mo to. Itong Levitico. Di-apply natin to, no? Ipapapatay sa kanya ng pari ang isang ibon sa tapat ng isang bangang tubig galing sa buhal.
Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay at kahoy sa dar at pulang. Sabi i-apply din natin to. Kasi kasi Bible to, 'di ba? Kinasihan to ng Diyos eh. Oh. Ibig sabihin, eto rin gagawin din natin to. Ang dugo ay iwiwisik nating 7 beses ng taong may sakit sa balat at ipapahayag ng pare bilang malinis. Oh, i-apply ba natin 'yan? 'Di ba? Diyos ko mga kapatid, common sense. Dapat kasi nating maintindihan, ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo? Sabi rito, lahat ng kalutan daw ay kinasihan daw ng Diyos. Magagamit daw sa pagtuturo na pagtuwid daw na maling aral, etc. Ganon. Pero hindi sinasabi na lahat, pati, tandaan nyo ito mga kapatid, no? Ang kunin natin dito yung mensahe ng Diyos. Okay? Bibigyan ng isang chapter sa Bible na sulat ni Pablo, madaling ma-identify kung ito ba ay salita ng tao o salita ng Diyos. Kasi tingnan nyo bigyan ko ng halimbawa. Identify uli natin kung ito ba ay sa tao, ang idea o galing sa Diyos. We rightly divide the scripture. Sinabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki na huwag mag-asawa. Sinabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Tao o sa Diyos? Kay Pablo, tao. Verse 2, ngunit para maiwasan ng pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Wisdom to ng tao o galing sa Diyos? Pero tama din. Tama naman. May mali? Wala. Tama. Verse 3, dapat to pa rin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa. Gayon din naman ng babae. Tama o mali? Tama. Kaninong idea? Payo ni Pablo o payo ng Diyos? Payo ng Diyos. Utos ba o payo? Payo. Hindi yan utos. Iisa lang ang utos sa bagong tipan, yung sinabi ni Kristo. Sa bagong utos ang sinasabi ko sa inyo, mag-ibigan kayo, yun ang utos lang sa atin sa bagong tipan, wala nang utos. Verse 4, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan ng sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na lalaki ang may karapatan ng sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Tama naman. Tama, totoo. Ang tanong, payo to ni Pablo o utos ng Diyos? Payo ni Pablo. Diba? Huwag ninyo ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Malibang pagkasunduan ninyo, huwag muna magsiping upang maiukol ninyo ang panahon ng panalangin. Ngunit pagkatapos magsiping na muli kayo upang di kayo matukso ni Satanas dahil hindi na kayo makapagpigil. Payo o utos? Payo ni Pablo, di ba? Hindi naman utos ng Diyos yan payo. Kaya ito, nakakatawa to, verse 6, ang sinasabi ko'y hindi utos. Ang linaw, Yan si Pablo rito, no? Ang sinasabi ko'y hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Hindi pala utos ng Diyos yun. Kundi pag-unawa lang daw sa inyong kalagayan, ang linaw, Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Pablo dito ay hindi utos ng Diyos. Letra por letra, tututol pa ba kayo dyan, mga bulag na nakikinig dito sa akin, na walang ginawa kundi mag-trash talk? Alam nyo, nagtataka ako doon sa mga nagko-comment sa comment section, trash talker, pero Kristiyano daw sila. Kasi kung Kristiyano ka, manahimik ka. Di ba? Makinig ka mabuti, hindi yung nagko-comment ka kagad. Kakahiya yun, Sabi mo, Kristiyano ka, kakahiya yun, Lakayan ko nga tong fonts na to. Wait lang, Ang linaw sinasabi ni Pablo rito. Si Pablo, dinidivide niya yung sulat niya. Tingnan nyo, itong chapter na to, dinidivide niya Wait lamang po, Ayun, sabi ni Pablo, ang sinasabi ko hindi utos, kundi pag-unawa. Ibig sabihin mula verse 1 hanggang verse
5, di pala utos yun ng Diyos. Itong mga to, mahilig sa utos talaga no? Hindi utos ng Diyos yun. Ba't ko nasabi? Sinabi ni Pablo, tututulan nyo pa ba ako? Ako ba may sabi niyan? Ang sinabi ko, hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Naunawaan lang ni Pablo, bilang pastor, nauunawaan ko ang inyong kalagayan. Kung di kayo makapagpigil, mag-asawa kayo. Natural kasi sa tao yung magnasa ng Hindi ko masabi ng baka may matisod sa akin, baka hindi na kayo umatin next week. Basta alam nyo na yun. Di ba? Naunawaan ni Pablo yun. Verse 7, nais ko, sana ang bawat isa, sinabi bang nais ng Diyos? Nais ko sana ang bawat isa makatulad ko. Yung ibang ngunit may kanya-kanya tayong kaloob mula sa Diyos at mga ito hindi pare-pareho. Sabi ng Biblia, maging tulad daw tayo ni Pablo. Utos ng Diyos, maging makatulad si Pablo. Sinabi lang ni Pablo na nais ng bawat isa ay makatulad ko. Sinabi daw ng Diyos. Ganyan mag-interpret yung mga yan no? Puro utos. Kaya utos na sabi nga ni Pablo, maging makatulad natin si Pablo. Makatulad daw si Pablo, utos ng Diyos. May utos ba ng Diyos dito? Sabi nga rito, nais ko. Ganyan mag-aral yung mga yan yung mga pastor na yan. Lahat na lang na sinasabi sa Bible, utos. Pati kulang lang, pati yung sinabi ni Satanas utos din Tama, mahirap gayahin si Apostol Pablo, hindi nag-asawa. Eto pa, ito naman masasabi ko ng mga walang asawa at mga byuda. Sino may sabi? Sagot nga kayo dyan mga kapatid. Sino may sabi? Pablo. Tututulan nyo ako. Si Pablo may sabi na magagawa nyo. Ito yung nasa Bible. Kahit tingnan pa natin sa Greek, sa King James. I say, therefore to unmarried and widows. I say nga ang kulit talaga, kahit mag-Greek pa tayo rito. Balik-balik ta rin yung verse. Si Pablo may sabi Pabuti pa sa kanila manatiling walang asawang tulad ko. Ayan sabi ni Pablo, wag daw tayo mag-asawa. Pastor, sabi ng Diyos yan, wag daw mag-asawa. Wag daw mag-asawa. Hindi naman sinabi ng Diyos to Bakit? Not rightly dividing the word of truth. Ay, Diyos ko. Gaya mag-interpret yung mga yan. Basta may makitang ganito, hindi binabasang maigi, utos daw ng Diyos. Ito nang alinaw, ito naman masasabi ko. Sino ba may sabi? Sasabihin nila, lahat daw ay inspired by the Word of God. Kung inspired by the Word of God, ibig sabihin, pati yung salita ng Diablo sa Bible, inspired din. Kunin natin yung mensahe ng Diyos sa Bible. Maganda rin naman tong payong to Suggestion ni Pablo na masasabi ko, na wag mag-asawa, mga byuda. Verse 9, ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na sila. Mas mabuti mag-asawa kasi hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. Naunawaan kasi ni Pablo na mahirap talagang maging single. Mahirap talaga yung kapatid. Ako nga, kaya nga ako nag-asawa rin. Ang hirap maging single Kasi merong kang hindi mapupunuan ng pagkalalaki mo pag walang babae. Ganon din ang babae. Hindi mapupunuan ng pagkababae ng tao kung walang lalaki. Natural yung tao yun. Disenyo ng Diyos sa tao yun ito naman ang inuutos sa mga may asawa. Utos ng Diyos, utos ni Pablo.
Mga kapatid na to, utos ng Diyos, utos si Pablo. Oh. Ang sabi dyan, no, inuutos sa may asawa, sino may utos? Hindi mula sa akin, kundi mula sa Panginoon. O, ito, utos na ng Diyos to. Ito, galing na sa Diyos to, no? O, ito yun. Ganyan po ang pag-divide ng scripture. Aalamin natin kung ano yung pinapasabi ng Diyos. O. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Totoo naman yun, di ba? 10 utos. Di ba sa 10 utos? Thou shalt not commit adultery. Oh, ganito rin tama yung sinabi ni Pablo, utos nga ng Diyos to. Ito ha, utos ng Diyos to ha, ngunit kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa. Oh, o kaya muli makipagkasundo sa kanyang asawa. Dalawa lang yon, kung bibreaking mo ni asawa mo, o makipagkasundo ka ulit sa asawa mo, balikan mo yung asawa mo. Oh. At huwag rin naman palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, o bumalik ulit tayo saan, tapos na sa utos ng Diyos, tapos na. Kasi maliwanag naman tong 11 na to, utos talaga ng Diyos to. Para maiwasan mong adultery. Oh. Kaya balitin ng verse 12, ito naman, sa iba naman, ito naman ang sinasabi ko. Oh. Tingnan niyo mga kapatid, no? Napapansin niyo ba rito, no? Inaamin ni Pablo, ito ang pinapasabi ko, ito yung utos ko, ito yung gusto ko, ito yung suggestion ko, ito naman yung utos ng Diyos. 'Di ba? Nakikita niyo yung daloy ng sulat ni Pablo? Oh. Kung ang isang lalaki may pananampalataya sa asawa, mananampalataya nito, etc. Kung isang babae sumasampalataya, may asawang hindi sumasampalataya, na isang lalaki, oh, 'di ba? Sapagkat ang lalaki hindi pa sumasampalataya ay katanggap-tanggap sa Panginoon ng Diyos sa magitan niya. Alin na natin oh. Oh, payo na naman ni Pablo to, kung nais namang humiwalay ang asawang hindi mananampalataya sa kanyang asawa, hayaan niyo siyang humiwalay. Sagday may pagkakataon na hiniwalay na malaya sapagkat tinawag kayo ng Diyos. Hindi to utos ng Diyos. Ito ay payo ni Pablo, payo. Oh. Verse 16, anong malay nyo, mga babae, baka kayo maging kasangkapan na ikaliligtas ng inyong asawa. At kayo mga lalaki, anong malay nyo, baka kayo maging kasangkapan. Tingnan nyo na taong-tao talaga eh. Sabi nito, anong malay nyo? Oh, hindi siya sigurado anong malay nyo. Kung ito ay utos ng Diyos, sasabihin mo, anong malay nyo? Ano? Ibig sabihin, ang Diyos hindi sigurado kung utos to ng Diyos. Oh, payo to. Halatang payong tao to eh. Kasi may word na anong malay nyo. Parang sugal, chance. Oh. Binibigyan lang ni Pablo yung payo do sa sinusulatan nilang mga taga-Korinto. Oh. Dapat kasi natin maintindihan guys, dapat pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng Bible, understanding. Malawak na pangunawa. O, ito pa, isa pa rito, no? 25. Tungkol naman sa mga taong walang asawa, mga single, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Totoo naman, wala namang utos sa mga single eh. Wala namang utos dun eh. Kaya wala siyang maibibigay. Ngunit, nagbibigay ako ng aking opinion. Tingnan nyo, ano yung sulat ni Pablo? Guys, mag-focus kayo doon sa sulat ni Pablo, hindi doon sa topic niya tungkol sa pag-aasawa. Focus kayo doon na mayroong sinasabi sa sulat ni Pablo, mayroong sinasabing galing sa Diyos, mayroong payo sa tao, galing sa Diyos, payo sa tao. Tapos sinasabi niya, kagaya dito, no, tungkol naman sa mga walang asawa, wala kang maibibigay na utos sa Panginoon. O wala daw utos ang Panginoon. Wala. O. Ngunit ang maibibigay ko ay aking opinion. O, opinion na naman ni Pablo. Tingnan nyo, no, dinidivide ni Pablo yung sinasabi niya, no, para, bilang isang tao mapagkakatiwalaan sa pagkakinabahagan ako ng Panginoon. O, humihingi lang ng opinion lang daw ito ni Pablo. Sasabihin na naman ng iba, utos ng Diyos yan, utos.
Yung mga single, wala ngang asawa, utos to. 1 Corinthians 7:25, utos to, utos. Mahilig sa utos tong mga to eh, no? Utos daw. Eh sinabi na nga aking opinion, utos ka pa rin. Oh. Kaya ano, hindi naman tayo nagpo-focus dito sa ano eh, sa pag-aasawa eh. Ang mag-focus tayo dito, yung mga sinasabi ni Pablo dito na aking opinion, wala akong mabibigay na utos mula sa Panginoon, 'di ba? Saganang akin, utos ng Diyos. Ganun na sulat, parang yung binasa natin kanina, yung sulat ko kay Kaisel. Oh. Oh. Ngayon, balik na tayo doon sa utos ni Pablo kay Timoteo tungkol sa pagpapastor ng babae. Yan nga. Balikan natin ano. Dapat kasi nating malaman mga kapatid, ang pananahimik ba ng babae na tinasabi ni Pablo ay ito ba ay utos ng Diyos? Ito ba ay utos sa mga Kristiyano? Ito ba ay opinion ni Pablo? O ito ba ay galing sa kautusan? Dapat inaalam natin yun eh. Teka lang ah. Okay, so marunong tayo mag-divide ng scripture. Marunong tayo mag-divide ng kung ano yung galing sa Diyos talaga. Payo ni Pablo. So we divide the scripture. Ngayon, inuulit ko, no? Yes, ang Bible ay inspired by the Word of God in means of the message. Ang inspired kasi doon, yung revelation ng Diyos sa iyo eh. Okay? Yung pangungusap ng Diyos sa iyo, yun ang inspired doon. Okay? Anong tawag doon? Illumination, naliliwanagan ka. Nung sinulat ito, na-inspired ang tao. Okay? Pero it doesn't mean na pati yung sinabi ng Diablo, i-apply mo. Halimbawa, nagpakamatay si Judas, ano, magpapakamatay ka rin? Ayan eh, kasabi ng Bible, utos ng Diyos, nagpakamatay si Judas, kaya magpakamatay ka rin. O, ganun ang mga utak ng mga ano yun, no? ng mga panag-i-interpret ng Bible, basta nasa Bible, utos. Dapat sundin utos. Ganon sila ka ano, guys, ganon sila kamangmang sa totoo lang, mga Pilipino, mangmang pagdating. Naaawa ako sa mga kapwa ko. Ganyan din yung mga taga-ibang bansa pala, sorry, hindi lang pala Pilipino. Pero ngayon, ang biyaya ng Diyos, maaaring itong broadcast na to ay gamitin ng Diyos sa iyo na maliwanagan ka kapatid. Na ang pagbabasa ng Bible, we should study. Sabi ni Pablo kay Timoteo, totoo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pero ang Pablo ding ito ang nagsasabi na we should rightly divide the scripture. Oh. Kasi hindi lahat ng sinasabi sa Bible ay direktan sa iyo. Ang Bible sinulat para sa lahat. Huwag nyo kasing gawing parang ano eh, no? Parang law book ang Bible. Dapat maintindihan nyo ang Bible is a collection of books. Sinulat ito sa mga Hudyo. Kaya mapapansin nyo, dahil ito ay sinulat sa mga Hudyo, kulturang Hudyo ang sinasabi dito. Kagaya niyan, yung babae pala na pananahimik ng babae sa iglesia ay kultura pala ng Hudyo yun eh. Basahin natin, no? Wait naman po. Pagdating ng 33, sapagat ang Diyos ay hindi nalulugod. O, ay di, ito gaya nito, no? O, ito galing sa Diyos talaga to. Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan. O, that is the word of God. That is the message. Dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ang konteksto nito, yung kaayusan sa iglesia. Okay? Maging maayos yung service nyo. Church service kasi ang issue rito, kung babasahin nyo rito mula paurong to, no, tungkol to sa sa mga nagsasalita ng iba't ibang wika, no, na magulo yung service nila. Kaya nga sabi dito, kung may isa sa mga nakaupo ron ay tumanggap ng pahayag na mula sa Diyos, tumigil muna nagsasalita. Payo din ni Pablo para may kaayusan.
Oh. Tapos dito nabanggit yung mensahe ng Diyos sapagkat sabi raw no, sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan. So parang sa panahon natin ngayon, halimbawa, sumulat ako doon sa simbahan namin sa, halimbawa, sa Malolos, o iwas-iwasan nyo naman yung yung late-late. Pag mag-start kayo ng service, start na kayo. May tao o wala, start na kayo. O, utos ba ng Diyos yun? Hindi utos ng Diyos yun. Utos ko yun. O, pero kaayusan. Pero biblical ang idea dito kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. O. Diba? Ang mensahe dito, hindi yung paraan ng kaayusan sa simbahan, kundi ang Diyos ay nalulugod sa kaayusan. O ano yung example para magkaroon ng kaayusan sa church? Ano daw yung example? Ito Tingnan yung sulat Ano daw ang paraan para magkaroon ng kaayusan sa simbahan? Halimbawa, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. O, halimbawa, sa inyo, mga hinirang ng Diyos, eto papasok yung 34, ang babae ay kailangan manahimik sa pagtitipon sa iglesia. O, ang babae manahimik daw para sa kaayusan ng iglesia. Siguro, sa kultura nila, yung mga babae, madadaldal. O, kaya nagpayo si Pablo ng ganito. O, payo to Utos ba yan? Hindi utos yan. Hindi pinakikilaman ng Diyos yung style ng worship service nyo. Oh. Minsan talaga understanding mga kapatid Dapat sa Bible, alamin mo rito, ano ba yung utos ng Diyos? Oh. Sapagkat hindi pinahihintulot sa kanila ang ganong pagtitipon na magsalita. Oh. Sino hindi nagpapahintulot? Sabi rito, sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila ang ganong pagtitipon na magsalita. Saan nakuha ni Pablo to? Na hindi raw pinapahintulot. Saan galing? Gaya ng sinasabi ng kautusan. Ulitin ko, gaya ng sinasabi ng kautusan. Kautusan pala ang dahilan kung bakit kailangan daw ang babae ay kailangan manahimik sa pagtitipon sa iglesia. Kautusan to nino, malaking kautusan to, K. Capital K, ibig sabihin, kautusan ng mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Ito ay payo ni Pablo sa nila sa service nila di tayo Hudyo. So, ibig sabihin, case-to-case basis ang pananahimik ng babae. At saka pangatlo, saan dito yung sinasabi na bawal magturo ang babae? Sabi nga lang naman dito, manahimik lang sila sa pagtitipon sa iglesia. Paano nyo na-conclude na bawal sila magpastor at magturo? Paano nyo na-conclude yun? Sasabihin na naman sa akin hindi mo kasi binasa yung 1 Timothy chapter 2 verse 11. Di basahin natin. Pero ang point kasi dito, maliwanag na ang pinaghuhugutan ni Pablo dito na pananahimik ng babae sa iglesia ay dahil galing sa kautusan, kaugalian nila to, kultura nila to. 1 Timothy. Hermeneutics, sino ang sumulat? Si Pablo. Sino ang kausap? Si Timoteo. Basa. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas si Kristo Jesus na ating pag-asa. Ibig sabihin, utos daw ng Diyos sa kanya na maging apostol siya. Yun ang ibig sabihin dito. Kanino naka-address? Kay Timoteo, ang tunay kong anak na pananampalataya. So maiunawa ang pagpapala, habag at kapayapaan bulat sa Diyos. Di ba? So naka-address to kay Timoteo. So ibig sabihin, anything under the sun na sinasabi ni Pablo ay utos ay niya kay Pablo. Parang kanina, yung sulat ko kanina kay Kaisel, di ba? Halimbawa, yung sulat kong yun ay nasama sa Bible. Pati ba naman ba yung yung pagpatay ng ilaw ng kuryente, isasama mo as inspired by the Word of God?
Eh, yan sabi ng Bible, magpatay daw ng kuryente. I-apply mo, utos daw ng Diyos. Yung sulat po kasi, dapat natin maintindihan, hindi lahat doon ay sulat galing sa Diyos. Meron doon, kaya nga sulat eh. Pag ba kayo sumusulat, nagta-type sa messenger, halimbawa, ngayon kasi type na ng messenger eh. Oh, lahat ba ng topic nyo ay ano, Diyos ang pinag-uusapan? Hindi naman, di ba? Oh. Buksan nyo nga yung mga messenger nyo. Lahat ba ng topic doon, ano, Diyos ang pinag-uusapan sa mga messenger nyo pag gumagawa kayo ng message sa mga kamag-anak nyo? Kadalasan nga hindi eh, di ba? Meron baby time o hindi po. Meron doon marites, sulat, meron doon chismisan. Yung ba i-consider mo yon na laging na lang ang Diyos ang kasali? Oh. Ganda din ng sulat ni Pablo kay Timoteo. Sulat nga eh. Oh. Maniniwala sana ako kung ito ay sulat ng mga propeta, no? Kagaya ng sinasabi sa awit, sa mga ngaral, sa Leviticus. Lalo na yung Leviticus, puro utos yan. Diyan ako naniniwala, diyan puro utos. Oh. Pero ito kasi sulat to eh. Personal na sulat to. Kaya hindi lahat dito ay ang content ay patungkol sa Diyos. Meron dito, agaya nun, bibigyan ko yung halimbawa 1 Timothy chapter 5 verse 3. 5:23 pala, sorry. Oh. Yung mga ano, yung mahilig sa utos, ganito eh, mag-interpret eh. Sabi ng Biblia, wag puro tubig lang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gamot na madala sa pagsakit ng iyong sikmura. Maliwanag dito na ito ay utos ng Diyos. Uminom kayo ng alak. Oh. Utos daw ng Diyos to, uminom daw ng alak. Oh. Ganyan ang gusto mangyari ni Vicente eh. Oh. Lahat na lang lagi utos. Basahin nyo to, no? Huwag puro tubig lang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak sa nagamot na badal sa pagsakit ng iyong sikmura. Sasabihin ng iba, ayan, utos ng Diyos, utos daw ng Diyos. Uminom ka rin ng kaunting alak. Oh. Ganyan ang usong-usong ngayon na turo ng mga pastor ngayon, dampot verse. Oh. By context, basahin natin sino ba ang sasalita, si Pablo, utos kay Timoteo. Sabi dito, no, huwag mong ipatong agad ng iyong kamay sa sino man ang bigyan ito ng kapangyarihan mamahala. Oh, utos ba ng Diyos yan? Hindi. Utos to ni Pablo kay Timoteo bilang pastor. Ingatan mo huwag kang masangko sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Oh, ito ba utos ng Diyos to? Eh obviously, sulat to ni Pablo kay Timoteo eh. Ano kilalaman ng Diyos dito? Kasi nga si Timoteo, hindi natutunawan. Kaya sabi ni Pablo, huwag puro tubig lang ang iyong inumin, uminom ka rin ng kaunting alak na gamot na madalas sa pagsakit ng iyong sikmura. Oh. Ano yung interpret mo dyan? Utos ba ng Diyos yan? Hindi utos ng Diyos yan. Sinabi ni Diyos ko. Yan ang problema sa mga tao ngayon, Pagpasensyaan nyo na mga kapatid, kailangan kong basagin ng mga maling gusto kong basagin yung mga maling attitude na natin sa Bible. Panahon na mga kapatid para magbago tayo ng panahon na para mag-aral talaga tayo ng Bible. Mga kababayan ko, mga nakikinig sa akin dito na mga hindi ko naman follower, aral kayo mabuti ng Bible, wag puro basa-basa lang. Hermeneutics, a way of hindi ka dapat nag-i-interpret ng Bible, dapat inaalam mo kung ano yung sinasabi ng Bible. Hindi ko nagbibigay ng opinion, ng interpretasyon. Kunin mo yung ano yung sinasabi ng Bible. So, oo nga, ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pero common sense.
Kasi kung hindi mo gagamitan ng common sense, pati yung salita ng Diablo sa Bible, a-apply mo. Pati pagpapakamatay ni Judas, i-apply mo. Mga kapatid, hiling natin sa Panginoon, common sense. Common sense. Okay? O ngayon, balik tayo dun sa para matapos na to. 1 Timothy chapter 2 ba yun? Verse 11. Ang mga babae kailangan tumahimik sa panahon ng pag-aaral. Tingnan nga natin to sa King James kung ano yung totoong sinabi. Let the woman learn in silence with all subjection. Sabi ba ng Diyos, hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang lalaki nagtuturo. Kundi, dapat silang manahimik. Tingnan natin sa King James kung ano yung totoong sinabi. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Tagalog na King James, ngunit hindi ko pinapahintulot ng babae ang magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Pamumuno sa lalaki. Sinabi bang pamumuno sa church? Edwin, pareho din yun, pamumuno sa church. Pag namumuno ko sa church, namumuno ko sa lalaki. Ang tanong, saan kinuha ni Pablo to? Di ba kautusan to ng mga Hudyo na binasa natin kanina? Bakit nakikihudyo ka? Practical. Nasa Pilipinas ka. Nasa Pilipinas ka. Desisyon na ng simbahan yun kung pwede magturo ang babae o hindi. Pero kung sasabihin mo na ito ay utos ng Diyos, ang babae hindi ko pinapahintulutan na magturo, dinagdagan mo yung utos ng Diyos. Kasi tingnan mo, kung ito ay utos ng Diyos, kapag pala ang babae ay nagturo, nagkakasala siya. May kaparusahan. Ulitin ko sa inyo, kung ito ang interpretasyon natin dito ay hindi ni Pablo, sabi natin to utos ng Diyos, bagaman hindi naman talaga utos to ng Diyos, lumalabas niyan na may condemnation. Lumalabas niyan na kapag nagturo ka, iko-condemn ka. Sabi ng Bible, there's no condemnation in Christ Jesus. Tapos sa inyo may condemnation. Di lumalabas nun na hindi kayo gospel of grace. Kala ko ba biyaya? Bakit bawal magturo ang baba? Tingnan nyo, kung ako ay yung lulugar sa upuan ng mga tao nakikinig sa akin, akala ko ba ang gospel ni Pablo ay biyaya? Tapos ang utos pala ng Diyos, bawal magturo ang babae. Ang tanong kasi dito, utos ba talaga ng Diyos yun? Tingnan nyo yung sinabi rito, ngunit hindi ko. Di ba si Pablo kanina pag binabasa natin yung mga sulat ni Pablo, ito ang sabi ng Diyos. Ito naman ang opinion ko, di ba? Ganun siya, di ba? So ganun din dito, hindi naman niya sinabing ito ang galing sa Diyos. Hindi naman utos ng Diyos to Ang sabi dito, ngunit hindi ko pinapahintulot na ang babae ay magturo. Hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ay isang niunang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ang nadaya, nahulog sa pagsalansang. Pero tama naman yun. Pero ang tanong, saan nakakuha ito ni Pablo? Ikaw to saan ang mga Hudyo sa binasa natin kanina? Sa mga ayaw maniwala sa akin, wala na akong magagawa. Basta ako, ginawa ko na yung part ko bilang mangangaral ng katotohanan. Pero kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, bahala kayo, mabuhay kayo sa condemnation. Basta kami, malaya kami. Basta kami, mga totoong tumanggap ng totoong biyaya ng kaligtasan, totoong gospel, malaya po kami. Yung mga church na ganyan, walang kalayaan. Kung ang church nyo, ang daming bawal, ibig sabihin yan, perverted pa ang gospel nyo. Basta ako, naniniwala ako sa gospel ni Apostol Pablo. Tingnan nyo
Ito yung gospel ni Pablo eh. Kasi sabi kasi dito, no, ito yung gospel ni Pablo eh. But none of this was moved, neither count in my life dear unto myself, so I might finish my course with joy and the ministry which I have received to the Lord Jesus Christ to testify the gospel of grace of God. Ang gospel pala sa ating mga hentil, ang tunay na gospel ay purong biyaya lang. Pag sinabing biyaya, walang works. Pag sinabing walang works, walang bawal. Pag may bawal, may works. Pag ang simbahan nyo maraming pinagbabawal, ibig sabihin ang gospel nila ay gospel of works. Maraming dapat hindi gawin, maraming dapat gawin. Ganun ang ganun ang simbahan ng mga perverted gospel. Tandaan nyo, kapag ang isang pastor maraming pinagbabawal, hindi sila totoong nasa gospel. Kasi ang linaw-linaw dito na ang totoong binibigay ng Panginoong Hesus kay Apostol Pablo na ministry na para sa ating mga hentil ay the gospel of the grace, biyaya of God. Pag sinabing grace, no works. Pag merong bawal, may works. Ang tanong, nasa grace ba kayo? Darami hong mga sikat na mga vlogger ngayon talaga, perverted gospel. Pero kung kami, mga sagasay EMI, dahil naiintindihan namin na ito ay biyaya ng Diyos at naiintindihan namin by proper hermeneutics na hindi naman bawal talaga sa mga Kristiyano ang magturo ang babae, malaya po ang mga babaeng pastor sa amin na nakakapagturo. Bakit? Kasi walang pinipili ang Diyos. Bakit? Hentil tayo, hentil. Tayo mga hentil, walang kautusan. At dahil wala tayong kautusan, malaya tayong gawin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Lalo na kung gospel din lang ang sinasabi. Bakit mo pagbabawal ang babae magturo? Bakit? Mas magaling ka pa ba sa Diyos? Mali naman kasi ang pagkakaintindi mo sa Biblia. Maliwanag na ang sinasabi ni Pablo na bawal ang babae magturo ay kaugalian ng mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? So maraming salamat po, no? Sige, start na tayo ng tanong. Pasensya na napahaba. I hope you can review this video para maging malinaw ang lahat. Marami ho talagang perverted, mga kapatid. Ang grace lang sa kanila, salvation, pero pagdating sa kabanalan, di ba yung tinuturo ko, finished work of Christ 5, you are saved forever, you are holy forever, you are forgiven forever, you are blessed and highly favored, you are healed by His stripe. 5 yun, di ba? Sa atin talaga purong biyaya. Sa kanila, ang full grace lang sa kanila, yung you are saved forever. Pero karamihan doon sa 4 na yon, yung paano maging banal, paano pagpalain, paano maging patpatawad, paano tayo pagilingin, lahat sila ay nasa by works pa rin, perverted ang gospel. Okay? Kaya ako sa inyo, mga kapatid, no, kagaya rin ng ginagawa ko, kagaya niya, halimbawa, itong si Dr. Kim, okay ang kanyang salvation, pero padating doon sa ibang bagay, hindi ko kinukuha. Kunin nyo yung tama, itapon nyo yung basura. Ganun lang gawin nyo para maging open pa rin kayo sa ibang tao, mga kapatid. Maging open kayo. Kahit ba perverted sila, mayroon silang sinasabing tama, pero yung mga mali, itapon nyo. Okay? Okay. Sige, pwede na magtanong. Type nyo lang po, Charito, yung magtatanong at sasagutin po natin. Si si Emil Madrona. Pwede ka na magtanong, kapatid, no? Buksan ko yung mikropono. Wait. Open na. Hello, kapatid. Sige, pwede ka na magsalita. Apo, ayun, sige, ulitin ko lang po din Ulitin ko lang po ulit. Share ko lang po.
o hingi lang po din sana ako ng payo po. Kasi ngayon nga po, actually na-encounter ko po, nagka-problem po ako ngayon sa marriage ko. Opo, opo. Tapos, opo, mawawalan po ako ng work dahil na-retrench po ako or even kaming lahat po sa company namin. And then, ito pa itong recently lang po, muntikan pa masunog tong bahay namin. Ngayon ang tanong ko lang po, actually ano naman po, naniniwala naman po at pinangahawakan ko pa din no, na highly favored and blessed pa din po ako. With this ano po ba, itong mga na-encounter ko po is talaga po bang, actually parang hindi ko na po din siya hindi ko na po din siya para itanong, pero gusto ko po din manggaling po sa inyo na talagang highly favored and blessed pa din po ba ako with these circumstances pong na-encounter ko. Kasi kung titignan ko po in human perspective po, ano to kumbaga parang tuloy-tuloy pong binabagyo po ako ng talaga, problema. Pero Okay. ito po ba yung after receiving prize, talagang ganito po ba talagang yung mangyayari po din talaga. So yun lang po, Pastor. Gusto ko lang po din sa inyo po manggaling para kumbaga parang panghugutan ko po siya na Oo. Kasi ganito yan, kapatid, no? Sige lang po. Una sa lahat, no matter na kung ano may nangyayari sa atin, isa lang yung sinasabi mo ng Biblia. Ang sabi kasi sa Ephesians, di ba, chapter 1, verse 6, na ang mga Kristiyano ay pinagpalat pinaburan. Ibig sabihin, kapag na kay Kristo ka na, pinagpalat pinaburan ka na. Ngayon, ang nais ng Panginoon doon, panampalatayanan mo yun. Still, i-work mo pa rin yung faith mo. No, ako ay pinagpalat pinaburan. Okay? Kahit anong mangyari sa akin, no. Dapat kasi, meron tayong pare-pareho ng faith, no. Wala namang malakas na faith o malit na faith, pareho lang tayo ng level ng faith. Kasi ang faith, hindi naman galing sa atin, galing sa Diyos yan, Kaya tayo nagkaroon ng faith. Alam mo kung saan tayo nagkakatalo? Nagkakatalo tayo dito, yung level ng ating doubt. Yung pagdududa ho kasi, yun po yung Tsaka, mintres na sinasabi natin yung mga bagay na lalong mangyayari sa atin. Oo. Naintindihan kita, kapatid, no? Kasi naranasan ko yan. Naalala ko dati nun, no? Dahil sa paalala mo, naranasan ko rin dati yan. Dumating pa nga, kapatid, yung time na sinisigawan ko ang Diyos sa pulpito. Di ba? Kaya nga lang kasi, doon ko na-realize na mali pala yung aking gospel na natanggap. Pero simula nung nagbago ako ng gospel, simula nung nagbago yung aking covenant sa Panginoon, unti-unti inayos. Hindi naman kasi biglaan yun. So, ganun din sa'yo, kapatid. Huwag ka maiinip. Antay-antayin mo lang. Hintayin mo na ayusin ng Diyos ang buhay mo. Kasi meron tayong mga desisyon sa buhay nung araw na nasa proseso yung paggaling ng Diyos Kasi remember, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ngayon, lahat yan ay desisyon natin yan noon. Yes, Okay, mga maling desisyon natin, siyempre, may mga consequences pa rin po yun. Kagaya ni Haring David, di ba? Bagamat under the law yung mga yan, sabi, di ba, pinatawad siya ng Panginoon, pero nandun pa rin yung consequence. Kasi nga, remember, nasa proseso yan ng paggaling Di naman kasi kapatid ng sugat ay gumagaling kagad. Halimbawa, sugatan ka ngayon, tapos bigla kang na-born again o naintindihan mo yung gospel. Hindi mo dapat sabihin na, akala ko ba, pinagpalat pinaburan ako, sumula na nabago, ba't ngayon wala pa? Huwag ka maiinip. Hindi pwede nating madaliin ng Diyos doon. Ang hinihingi ng Diyos sa'yo magtiwala ka lang sa Kanya. Ang sikreto sa matagumpay na buhay ay pagtitiwala, mag-antay, at magtiwala. Antay lang tayo at magtiwala sa Panginoon. Aayusin din ng Diyos yung buhay natin.
Kasi walang automatic, kapatid. Walang automatic. Lahat kami, lalo na ako rin, nakaranas ng ganyan. Ako nga, full grace na, pero may mga ano pa rin may mga pangit pa rin pangyayari, pero hindi ko pinansin. Lagi ako nagsasabi na ako pinagpalat, pinaburan, may paboran Diyos sa akin. Lagi kong sinasabi yun. Ngayon, tahimik na ang buhay namin mag-asawa na dating magulo. Dati magulo buhay namin So, ibig sabihin mga kapatid, totoo yung sinasabi ng Biblia. Ang atin lang kapatid, ang mapapayo ko lang sa'yo, please lang, bigyan mo ng chance ang Diyos ng time. Bigyan mo siya ng time. Antayin natin. Pag-tiis lang. Tsaka, mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Na pag sinabi natin na ang malas-malas ko naman, talaga mangyayari nga sa iyo yun. Hindi ko naman po. Yan po din natutunan ko din dito Yung yan nga, pagbibitaw po din ng salita. Tsaka actually, binaktra ko din siya. Sabi ko nga, nung hindi pa ako nakakilala nun sa Panginoon noon, hindi rin talaga ako pinabayaan. Siguro hindi ko lang siya na-appreciate dati. Kasi actually, this second time around na po din nawalan ako ng work. Pero, nagkaroon naman din siya agad ng kapalit. Talagang sabi ko, nung tinitignan ko siya, sabi ko, kung yung noon nga, hindi ko pa siya nakilala noon. Hindi na ako pinabayaan. How much more pa kaya ako ngayon? Oo, lalo na. Tama naman po din kayo dun sa sinabi niyo po din kumbaga, medyo gusto ko lang din talagang marinig lang ulit sa inyo yung para magbigay ng lakas. Pero thankful po din ako dito sa sa grupong ito, o itong ina-attendan ko ito, lalo na yung mga ganyang teachings pong natuto po din talaga ako. Lalo na sa pagbabasa ko din ng Bible na ganun pala ho siya tignan. Kaya ngayon, despite of my itong status ko ngayon o nagkakaproblema ako. So, the more na mas naiintindihan ko pa din talaga kung ano yung gustong iparating sa akin ng Diyos po sa pagbabasa ko ng salita niya. Kasi ang Diyos kasi may hindi siya nakikialam sa nature, natural na pangyayari, 'di ba? Hindi rin niya pinakikialaman ng free will ng tao. Pero gumagawa siya ng way para yung gusto mong mangyari. 'Di ba? Yun nga lang, hindi ganun kadali yun. It takes time. Meron siyang inaayos muna, 'di ba? Meron muna siyang inihahanda. At makikita mo to sa panahon na na entablado mo na talaga. Na nakita mo talaga na ay mabuti na lang ginawa ng Diyos sa akin to noon. Ay yung paghahanda ng Diyos sa akin, mabuti lang ganito yung ginawa niya. Kasi kung hindi ko pinagdaanan to, hindi to mangyayari. May mga reason, may mga purpose yun Yung kagaya nga sinabi ko sa iyo kanina, makapangyarihan ang salita natin. Kasi sabi dito sa Bible, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Pangawakan mo to, ingat ka rito. Kaya lagi kang simula ngayon, mas pag-ibayo mo pa magsalita ng mga bagay na positibo sa buhay mo para positibo talaga yung mangyari. Tapos sinabi rin dito sa Mateo chapter 9 verse 29, ganun din ugali ng Diyos talaga ito Sabi ito may ugali ni Kristo mangyayari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. Kung ano yung pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa iyo. So dapat ang panampalatayanan mo, ano ba yung gusto mong mangyari? Yun ang panampalatayanan mo. Ano ba yung gusto mong mangyari? Yun ang sabihin mo. Opo. Yun ang sabihin mo. Iwasan mo magsalita ng mga bagay na negatibo kasi yun ang mangyayari sa'yo, makapangyarihan. Kasi simula nung naging Christian ka, naging makapangyarihan ang dila mo Naging makapangyarihan ka na. Naniniwala naman ako na tunay mong tinanggap yung totoong gospel. Ang sa akin lang, antay mo lang kapatid. Taste lang muna. Antayin natin ang Diyos. Hindi siya natutulog, hindi siya late, lagi siyang on time. Bagamat pinaghihintay tayo ng Panginoon, pero hindi siya late. Laging on time yung mangyayari. At yan ay napatunayan din naming lahat na nakaranas din ng kagaya mo. Sa una talaga mahirap kapatid, lalo na nasanay tayo kasi na nung mag-antay sa Diyos, di kagaya ngayon kasi kailangan mong humakbang ng pananampalataya Mahirap kasi yun Ahakbang ka na ng pananampalataya. Para kang si Michael Jackson na kapag humakbang doon palang iilaw. Parang ganun lalakad ka lang. Ganun ang sabi ni Pablo sa atin we should walk by faith and not by sight.
Ganun talaga kapatid ang buhay Kristiyano. Pero pag ito ay nilakaran mo na ng pananampalataya, makikita mo kung gaano ka ka-powerful. Makikita mo, mabuti na lang, ganito yung naging buhay ko. Magkakaroon ka rin ng kapayapaan ng pag-iisip. Okay. Ganito na lang ang gawin mo kapatid. Ipanalangin mo sa Diyos, Panginoon, bigyan mo po ako ng katahimikan ng pag-iisip. Hingin mo sa Diyos yan kapatid. Hingin mo sa Diyos yan. Opo, hindi natutunan ko last time na binanggit niyo yung peace of mind. Kumbaga package na siya Di ba? Package yun. Yun ang Oo. sikreto. Yun ang sikreto namin doon. Yun ang sikreto ko din doon Opo. Na kapag pala yun ang hiningi mo, Lahat. ganun ang gagawin. Gusto pa na nito to, peace of mind Sige, ano ba yung nagpapagulo sa isip niya? Wala siyang pera, magulo ang isip niya. O sige, para magkaroon siya ng peace of mind, palasaganahin ko siya. Ganun ang Diyos Opo. Ako, walang peace of mind ng taon to kasi hindi pa nakakapag-asawa. Wala pang hindi pa single pa. Para magkaroon to ng peace of mind, siguro kailangan to mag-asawa. Bibigyan kanya ng matinong asawa. Opo. Alam naman bigyan kanya ng walang yang asawa. Kasi inihingi mo nga peace of mind. Ang bibigyan niya sa'yo matino. Mm-hmm. Ganun ang Diyos kapatid. Kaya the best pa rin yan, hingin mo sa Diyos ang peace of mind. Tapos then, manahimik ka. Enjoy mo lang yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Enjoy mo kung anong meron ka ngayon. Mm-hmm. Manood ka ng mga movie na nakakatawa, tawanan mo na lang, di ba? Yan mga, gano'n lang rin. Huwag ka na manood ng mga movie na nakakaiyak, mga huwag na yun. Hindi naman po, Pastor. Hindi naman. So, yun ay dinadiagnose ko lang naman yung situation. Lagi ka mag-invite ng panga-positive. Umiwas ka rin sa mga taong negatibong kausap. Huwag mo nang kausapin yung mga negatibong tao. Yung mga huhusgahan ka lang, huwag mo nang kausapin yun. Hindi sila makakatulong. Ang hanapin mo yung talagang mga kaibigan mo talaga, yung mga tao magbibigay ng comfort sa iyo, ganun, etc. Magbibigay sa iyo ng mga positibong huwag ka nang kumausap ng mga bagay na ikakasama lang ng loob mo. Opo. Tulong na rin sa iyo para magkaroon ka rin ng peace of mind. Opo, Pastor. Okay? Okay po. Copy that. Oo. Pinagpala ka kapatid. Mahal ka ng Diyos kapatid. Pangahawakan ko po yan. Lagi ko naman po din pinangahawakan. Tsaka Kasi hindi naman ako may sabi nun Sabi ng Diyos yun Kaya ang panghawakan mo, sinabi ng Diyos. Hindi ako may sabi nun. Hindi yung sabi ni Edwin. Sabi yun ng Panginoon. Napaka-biblical. Sabi ng Panginoon. Ano mangingin natin? Ipagkakaloob niya. Tayo pinagpalat, pinaburan. Si Kristo ay naghirap para tayo managana. Yun ang panghawakan mo mga pangako ng Diyos sa atin. Opo. Okay? Okay po. Yun lang po naman, Pastor. Maraming salamat po sa Pag-pray nga kita ngayon, kapatid. Pag-pray nga kita. Yuko ka lang, Panginoon, ang palalangin ko sa kapatid kong ito, si Emil, ay loobin mo patuloy na siya ay bigyan ng katahimikan ng pag-iisip. At bukod dito, Panginoon, nananampalataya po kami na dininig mo na yung kanyang panalangin na siya ay pinagpala, pinaburan, malakas, malusog, walang sakit, walang karamdaman, managana, Panginoon. Dahil sa iyong tinapos, Panginoon, salamat po sa iyo. At I declare, Lord God, this night na this is na po yung simula ng kanyang journey ng patungo sa kapayapaan ng pag-iisip at kasaganahan sa buhay. Maraming salamat po. I speak life to him in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. Salamat kapatid. Salamat kapatid. Salamat po kapatid. Okay. Okay, so 9:33 PM salamat kay kapatid na Emil sa kanyang inquiry. Naway makatulong din to at maging inspirasyon din sa mga ibang nakikinig ngayon. So, sige lang, type nyo lang po Charito, at nang sa ganun ay ma-entertain natin yung mga katanungan. Sige, si Ireneo Layug. Ireneo? Pwede na Hello po. Good evening po, Pastor. Hello, good evening. Hello po, sir. Mateo 5:22 lang po, Pastor. Sige. Mateo 5:22.
Basahin ko to, no? Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mamapot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang sino mamapot sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, ang sino magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay mapangalan parusahan sa apoy na impyerno. Ang apoy na impyerno dito ay Gehenna. So kapatid, ano tanong mo dito, kapatid? Ano po yung salitang ginamit dyan dun sa mapaparusahan sa impyerno? Yung raka? Ano po ibig sabihin nun? Ulol po ba? Hindi ko po masyadong maintindihan kasi baka nasasabi natin ng parang hindi natin alam, nasasabi natin ganun. Okay, so yung King James nito, no? King James. Okay, so ang raka dito, ayon dito ay worthless. Worthless, walang kwenta. Yun ang sinasabi. Sa Tagalog, nonsense kang tao. Wala kang kwenta. Ewan ko bakit sa Tagalog dito ulul. Hindi naman ulul. Sa English nga natin sa King James, no? Whosoever say, brother, raka ang ginamit dito eh. Wala silang ma-translate dito eh, na tamang word, na isang word eh. Pero kapatid, natanong kita, bakit mo natanong to Mateo 5:22? Tanongin kita kapatid, ano ba ang reason? Ano lang po, baka kasi hindi nasasabi natin ng hindi natin namamalayan, ganun. Siyempre, sabi niya na nanganganib na mapunta sa apoy ng impyerno, hindi, parang ganun. Mamaya nasasabi natin sa ibang tao, hindi na natin napapansin. So, ibig sabihin, kapatid, pag nagsalita ako ng ulol dito, mapupunta na ako ng impyerno, mawawala bang kaligtasan ko? Hindi naman siguro, Pastor, kasi parang ano siya, lalo na, parang nabigla ka. Hindi ko alam kung ano yung... Okay. Kasi ang context nito, Mateo, una, hermeneutics tayo. Mateo chapter 5, anong panahon to? Panahon pa to nang hindi pa namamatay si Kristo. Sinong nagsasalita rito? Si Kristo. Sinong kausap? Mga Hudyo. Bakit ko nasabi mga Hudyo? Tingnan natin yung context. Nakita ni Jesus na napakaraming tao makit sa bundok. Beatitudes. Papala ng mga taong pagdating ng 17, dito na tayo papasok eh. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. Na parito ako ipawalang bisa kundi ito ay tuparin. Sabi dito na ipawalang bisa ang kautusan. Sinong kausap? Pagkautusan, di ba? Hudyo ba o hentil, kapatid? Hudyo po, Hudyo. Okay. Sabihin, ang kausap nito ni Kristo, mga Hudyo. Kasi ito'y kautusan. Pero sinasabi niya rito, hello, napunta ako rito, hindi pare pa walang bisa ang kautusan ng mga Hudyo. Naparito ko, kung bakurit to pa rin. Okay? Kasi pag sino man makatupad sa kautusan, doon matatapos ang kautusan. Kaya nga sabi sa Romans chapter 10 verse 4, si Kristo ang hangganan ng kautusan. Bakit? Kasi natupad niya ang kautusan. At ang sinabi sa Romans 10:4 din, ang sino man nampalataya sa Kanya, ay mapapawalan sala. So, ibig sabihin, kapag nanampalataya ay Kristo, natupad mo ng kautusan. Kaya ang kautusan, para matupad mo, manampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. So, yun ang logic nun. Tingnan natin by context. Sabi ito, tandaan nyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit isang tuldok ng kudlit ng kautusan na hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Okay. Natupad nga nung Kristo. Kaya sino mang magpawalang bisa ng kalitlitang bahagi nito at magturo na ganyan ng mga tayo ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Tinitong kaharian ng langit, di ba napag-aralan natin to na ang kaharian ng langit, ang tinutukoy dito, yung millennial kingdom ni Jesus Christ literally. So ibig sabihin, ang lahat ng sinasabi ni Jesus Christ dito sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ito'y tumutungkol implication nito sa Millennial Kingdom. Kung napanood nyo na po yung Katapusan ng Mundo series natin sa part 14C, dito yun sa Millennial Kingdom. Di ba sa Millennial Kingdom, by works and salvation, dito yun. Okay po, Pastor. Okay, so ibig sabihin, ang pinapatungkol ni Kristo rito ay regarding dun sa mangyayari pa sa Millennial Kingdom. Sa madaling salita, lahat ng sinasabi ni Kristo dito ay hindi applicable sa atin. Ito ay applicable sa mga Hudyo in the future. Sa kaharian ng langit. Kasi nabanggit dito yung yung dispensation sa kaharian ng langit. So yun ang pinapatungkol niya dito. Ngayon, basahin pa rin natin, baka naman hindi,
Ngunit ang sumusunod sa kautusan, malaking K ito, ibig sabihin, kautusan to ng mga Hudyo, kapatid. Malaking K, ha. Ngunit ang sumusunod sa kautusan na natuturo sa mga taong tuparin iyon ay dakila sa kaharian ng langit. Oh. Wow. Sino ba ang dakila sa kaharian ng langit? Si Kristo. Sino ba nagturo ng kautusan? Si Kristo. Kaya siya yung dakila sa kaharian ng langit. Isa lang naman makakagawa nun eh. Okay, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod niyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng pagturo ng kautos at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So ang topic ni Christ dito ay regarding sa kautusan. Ang issue rito. Kaya yung mga susunod sinasabi rito, no, narinig nyo na inuutos ng Diyos ng mga ninuno, huwag kang papatay. O di ba yung huwag kang papatay, kautusan to? Sa mga Hudyo. Wherein pwede naman sa atin yan eh. Sa atin kasi hindi na tayo kailangang utusan eh. Tayo mga Christian, hindi mo tayo pumapatay eh. O. Pero sa kanila, kailangan silang utusan kasi under the law sila. So, remember, ang sabi ni Christ, naparito ko upang tuparin ang kautusan. Isa sa pagtupad sa kautusan, ipaliwanag niya ang kautusan. So, dito, pinapaliwanag ni Kristo yung kautusan. Ngayon, isa sa kautusan daw kasi yung pagpatay. Ang sino man nang pumatay ay managot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, eto na yung sinasabi mo. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay sa Sanhedrin. Ang sino magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay mapapanganib, maparusahan sa impyerno. Ang nagpaparusa sa impyerno dito ay yung mga murderer. Basically, Pero sabi ni Kristo, yung magsabi ka lang ng ulol, bakit sinabi mapapanganib ka mapunta sa impyerno? Kasi ang ulol, kapag nagsalita ka ng ulol sa kapwa mo, kasi galit ka. Ang galit, doon nagsisimula ang pagpatay. Kaya sabi rito, no, ang sino bang mapuot? Kaya nga puot ang issue rito eh. Sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Bakit kapuutan ang sinasabi rito? Kasi ang issue rito ay yung huwag kang papatay. Ito. Kasi ang puot, doon nagsisimula. Saan ka ba nakakita kapatid ng pumapatay na masaya? Ay, saya-saya ko, patayin kita. Hindi naman ganun, di. Walang ganun, di ba? Ang pumapatay, galit, di ba? Oh. Si Cain, ano? Si Cain, di ba, pinatay niya si Abel kasi nagalit siya, nagselo siya. Ang motivation niya ay puot. Kaya yung puot, doon nagsisimula ang pagpatay. Tapos, ang puot, ang galit, lumalabas yan sa bibig natin kapag nakakapagmura ka, galit ka. Oh. Kaya nasabi ni Kristo rito na papupunta ka sa impyerno, hindi dahil doon sa salitang ulol. Kasi kaya ka nakapagsalita ng ulol kasi galit ka. Dahil sa salita mong yan, nagsisimula yung galit at dahil sa galit mo, pwede ka makapatay ng tao. Ang sabi, di ba, sa utusan, huwag kayong mga ngalunya. Ang unang sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin na mahalay sa kanyang babae, ay ano daw? Nangangalunya sa puso. Nangangalunya sa puso. Kasi ang pangangalunya kasi nagsisimula kasi yun sa pagnanasa. Di ba, halimbawa, pumatol ka sa may asawa, ay yung ba ay pumatol ka ba kagad? Saan ba nagsimula yun? Nagsimula yun sa pagnanasa. At nagsimula ang pagnanasa sa pagtingin-tingin muna. Diba? Parang ano pala yung pastor, no? Kasi nung panahon na yun, wala pang porno. Ngayon meron. Kaya pag napanood mo, nagkaroon ka ng pagnanasa, nagkasala ka na, parang gano'n, ano? Hindi, ang nagkasala ka na pag nakiapid ka na. Kumbaga, siyempre sa pornography, di ba, nakikita mo lang siya. Hindi mo naman siya nahahawakan, pero nagnanasa ka, kahit nakikita mo lang, parang gano'n. Pero doon nagsisimula ang adultery sa pagtingin. Parang gano'n niya. Kay Kristo, ganun ang sinasabi niya rito. Kasi pinapaliwalag niya yung kautusan. Ito, yung kautusan sa mga Hudyo. Pero maganda rin sa atin, makita rin natin. Maganda rin natin, ganun pala yung nagsisimula pala ang pagpatay sa puot. Tapos ang bunga pala ng puot kapag nakakapagmura ka na. Tapos ang pagpunta mo sa impyerno, hindi yung pagsabi mo, hindi mo yung pagmumura mo, kundi yung nakapatay ka. Kasi ang sabi sa Bible, all murderers will go to hell. Ito yung exclusive lang sa mga unbeliever. Napakalalim po, kapatid, ng salita ng Diyos. Ang napakahabang paliwanagan ng salita ng Diyos talaga, kapatid. Kaya mahirap talaga yung magko-conclude kagad tayo ng Dapat inaalam muna natin bakit sinabi, sino nagsasalita, saan kausap, saan panahon ba ito. Ano ba yung logic ng sinasabi? Ang pagpunta sa impyerno dito, hindi pagsabi ng ulol. Kasi
ang pagpunta ng impyerno dito, yung pagpatay. Kasi kaya ka lang nakapagpatay dahil kasi napuot ka. Na dahilan kung ba't nagsabi ka ng pagmumura. Yun po kapatid ang sinasabi sa verse na to. Kasi baka siyempre tao may emosyon, nagagalit. Mamaya nasasabi natin. Parang ganun. Kaya ako po naitanong. Kasi yung iba kasi nagtuturo dito, magsabi ng ulol kasi mapupunta na impyerno. Hindi ulol ang magdadala sa impyerno. Hindi pagsasabi ng ulol ang pagpupunta sa impyerno. Ang magdadala sa impyerno, yung pagpatay. Ito. Kasi napuot ka. Kaya ka nakapagsalita ng gantong pagmumura. Okay po. Ganon din sa pangangalo niya, alam mo na yun, yung mga ano. Kasi pinapaliwanag niya ditong kautusan. Tsaka kung titingin tayo sa kautusan to sa mga Hudyo to Kakausap niya kasi itong mga Hudyo, pinapaliwanag niya. Pinamamagalang ni Kristo ang kautusan. Pinapaliwanag lang niya ang kautusan. Di ba sinabi niya sa Matthew chapter 6, pinapaliwanag lang niya ang kautusan. Kaya yun ang kautusan. Kaya kayo nakakapatay kasi nagsisimula lahat yan sa galit. Kaya kayo nakakapangalo niya, nagsisimula lahat yan sa mga patingin-tingin nyo sa babae. Yun ang sinasabi ni Kristo. Kaya nga, di ba, sabi Bandang rito, sa dulo, namangha daw yung mga, iba magturo to si Kristo, Pero dito kagaya ng ibang mga Pariseo, namangha sila. Kasi naipaliwanag ni Kristo ang kautusan. At ang kautusan nito ay sa Hudyo. Yun lang kapatid ang masasagot natin dyan. Okay po, salamat po, Pastor. Glory to God po, salamat. Glory to God po. Okay, so masarap pag-usapan ng salita ng Diyos, kaya nga lang 10:03 na. Maraming salamat po sa mga umatin ngayong gabi, Isang bagay po ang masasabi ko sa inyo, mahal na mahal ko po kayong lahat ng umaatin dito, lalo na yung mga follower ko po. Maraming salamat po sa inyo. At yun lamang po. Thank you, Pastor. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you. Stay blessed po. Stay blessed. Salamat. Dito po. God bless. Okay, so maraming salamat po sa lahat. Again, see you next week po. Stay blessed po sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo.